Lalabas na ang pulang araw balang araw at ano bang magandang paraan para i-celebrate ang pagka-ere nito ay i-review ang unang collaboration nila Barbie Forteza at David Licauco sa isang historical fiction na Maria Clara at Ibarra. So since malapit na mag-isang taon matapos nung finale nito, siguro di ko na kayo kailangan balaan na spoiler breakdown nito kaysa isang review. Sa totoo lang, dapat na-review ko pa to nung unang lumabas to. Kaso lang, na-late ako. Better late than never. So, nagsimula tayo sa kakatapos na sariling kwento ng Noli Me Tangere na presentasyon ng Filipino teacher ni Mr. Torres, ginampanan ng totoong teacher na si Rubiloso. Dito, inassign niya ang ating main protagonist na si Clay, ginampanan ni Barbie Forteza, na gumawa ng book review sa Noli dahil daw tinulugan niya ang buong klase bilang pananaw ng Zoomer din. Baded naman yun, as nasundan din natin na nag-struggle siya sa pagiging working student at drama na rin sa kanilang bahay mula sa pagtrato ng kanyang abusive stepfather sa kanyang biological nanay. Dito pa lang binibigyan tayo ng mirror parallel sa team ng libro ni Rizal. Eventually, para maka-adjust siya sa lahat ng yon, dinala siya ni Mr. Torres sa literal na mundo nitong katana ni Rizal para makita talaga yung pananaw ng cancer at sakit ng ating bayan noon. At kung titignan niyo itong malalim sa mismong pananaw niya, parang wala namang masyadong pinagkaiba maliban sa mga ilang technical aspects, mga technical na kung ano-ano. Ngayon, dito magiging tricky ang review dahil automatic dapat i-compare ko na ang authenticity ng original na Noli sa set pieces nito. Sa totoo lang, nung grade 9 ako, patay ang loob ko noon at walang masyado akong maalala sa Noli Me Tangere session. Naalala ko lang talaga doon ay yung crocodile na eksena kasi intense, at bilang ako, mas sa totoo lang, mas gusto ko yung mga ilang intense na kung ano-ano eksena kaysa yung mga ilang interactionist drama, kung alam yung pinagsasabi ko. Hindi ko masisisi yung teacher doon at yung sistema ng school namin at kung ano ba in-assign sa amin. Yung naiinis lang ako ay hindi common yung mga full non-summarized version ng mga Noli Me Tangere. Kung meron naman, ang mamahal nila at wala akong budget doon bilang estudyante. Ngayon, napaka-common na nila siguro dahil nung lumabas tong Maria Clara at Ibarra na teleserye. Pero ngayon, mas common pa rin sila. May mga mahal pa rin na may makikita ka sa fully book na magandang version ng reprint. So, pinipilit kami dito sa bulok na pakikinig na version which di ko type sa totoo lang bilang book report ng mga inassign sa aming mga estudyante. So, totoo lang, di ko na type yung mga yun eh. Mas gusto ko gumawa ng read along eh. Kung, read along sa mga chapters. So, karamihan dito ay first look sa akin sa mundo ni Rizal bilang patay sa loob ng grade 9 para sa akin. At siguro, magandang bagay na rin yun dahil maraming twist dito na di ko inaasahan. May ilang instances dito si Clay na pwede mabago ang fate or nagkakaroon ng revisionism sa likha. Pero malilit na bagay lang yon na nandito. Like, mas tumapang ang ilang naapi sa climax at may mga ilang karakter na dito namatay sa Noli at hindi sila nagpakita. Pero nagpakita sila sa version ng Elfili dito. Example doon sa si Elias na nakasurvive hanggang Elfili, which nagdagdag lang siguro ng manpower dun sa laban. Pinakamalaking bagay din dito siguro ay ang inclusion ng original na likha ng GMA, which is si Fidel na ginampanan ni David Licauco, at pag-uusapan ko lang yun sa later section ng review. Mula sa cast pala dito ay si Crisostomo Ibarra, ginampanan ni Dennis Trillo, at nakakatawa rin yung acting niya dito, which malaking bagay na rin na i-compliment ko na mga libro characters lang sila, mga book characters, mga sulat lang sila sa pahina. At sa totoo lang, ganito yung pagkakarinig natin sa inner monologue nila pag nagsasalita sila, habang ini-imagine natin sila pag nagbabasa. Ganun yung type in general sa lahat ng mga binabasang libro. Among din dito sa mga similar acting ay kay Maria Clara at ginampanan siya ni Julian San Jose. So at least, kung paano kakaiba umarte dito si Dennis Trillo ay hindi intentional na acting choice. Kasi kung si Dennis Trillo, makikita mo naman yung parang range ng kung paano yung umarte sa iba-ibang palabas. As kay Maria Clara naman, ay gumanap siyang inosente at matuto mag-adjust para kay Clay. Doon parang nami-mirror ni Clay din yung sarili niya. Like, si Clay, marami siyang alam mula doon sa mundo niya. Tapos parang papa-adapt niya dito kay Maria Clara. Dahil feminista din si Clay dito at parang gusto niya magkaroon rin parang equal rights yung mga kababaihan. At
pati na rin yung parang pagbibigay ng adjustment ni Maria Clara kay Clay kung paano naman mabuhay sa kanilang current na mundo. Hindi ko na masyadong re-review karamihan ng Rizal elements, sa totoo lang hindi ako expert doon, pero to be fair, mas i-complement ko naman dito ay yung mga original at creative direction ng teleserye na unique na nilagay nila para sa universe na nilikha ni Rizal. Mula sa mga producers, writers, directors, yung mga naglikha ng mga mga original na characters dito like si Fidel at saka yung mga ilang nasa labas pa ng mundo ng Noli at El Fili like sila Manilyn Reynes at sino pa ba yung nakakainis na tatay na yon, at saka si pangalan nun, Basilio ba yun? Yung kapatid ni Clay doon, yung mga ganon. Kasi kung magtatagal ako dito sa mga naggawa ni Rizal, kung ganon, gagawa na lang sana ako ng book review ng Noli at El Fili. So reminder lang sa review nito ng teleserye. Anyways, siguro halos perfect naman, halos lahat ng technical aspects at writing aspects, maliban sa ginawa kong joke dun sa honest trailers nito, which medyo natanggal ang aking illusion habang pinapanood dito na ang pagiging kampante ni Clay na lumakad at mabuhay sa mundo ni Rizal. So naglalakad siya sa mundo ng inequalities ng batas at pagtrato ng mga makapangyarihan ng mga fraile kung saan may namamatay mula sa abuso, mula sa mga taong nasobrahan sa kampante ng lugar nila. Kung paano ba sila mag-relax doon, mamamatay pa lang sila, mapaparusahan na lang sila, mga kung ano-anong ganon. At ang naharap lang talaga ni Clay ay ilang sermon lang kay Tia Isabel, which sa punto na yon ayos lang dahil parang biktima din si Tia Isabel. At gets ko naman kung ano ba yung pinapatunguhan dito ni Tia Isabel na ginampanan ni Ces Quesada. Pero pagdating sa mga pagkasulat na sila Padre, Damaso at Salvi, nagawa lang nila ay sampalin si Clay at ikulong. Mula sa acting standpoint, ayos naman sila at Tirso Cruz at Juancho Trevino. Sa tingin ko, maganda yung pagka-execute nila mula sa kung ano bang nilikha ni Rizal mula sa pahina. Pero pag pinagkumpara mo yung kapalaran dito ni Crispin, Sisa at ni Maria Clara, mapapansin nyo, sobrang taas naman ang plot armor ni Clay. Okay, nagets nyo na yung punto ko doon at magbubo naman tayo sa susunod kong point. Ang mga Filipino na guro ay di siguro fan ng love story inclusion dito, pero bilang Gen Z, nagustuhan ko yung development ng romance plot dito nila Fidel at Clay, yung low-key silang hanggang may nararamdaman kang sense na ng mutual understanding sa kanila. At sa totoo lang, kinikilig ako. Normally manhid ako sa ganito, pero sobrang natural ng build-up dito as meron ding will they won't they sa simula. Pero di siya inabot na nakakainis. Usually sa mga teleserye yung mga ganito ay parang hindi naman sa parang nakakainis, parang nakakainis sila sa puntong napakahaba, yung parang sobrang haba o kaya minsan parang walang chemistry na nagaganap sa mga artista. Tsaka parang nag-add long ito ng pagka-relate sa nangyayari sa punto na yung dalawa, yung nasa portal scene sila, yung uwi na si Clay sa present niyang panahon. Nakakaiyak yun. Malapit na akong maluha sa pangalawang beses na pag-uwi nung yung nasa El Fili version na si Clay. Yung para mangyayari ulit yung eksena na yon. Makita mo na yung pinagkakaiba doon at pinagkumpara ko yun doon sa makikita kong development ng era na pinagdaanan nila sa Noli at El Fili. Doon parang may nare-relate ako sa dito. Yung parang first experience, kunyari, nagmahal ka pa lang ng unang beses ay parang dito. Siyempre, parang babaha ka ng luha. Tapos sa parang pangalawa, parang doon mo na matatanggap yung acceptance. Kasi parang nadaanan mo na yun eh. Yung parang alam mo na yung susunod. Parang may kinalaman yun sa kung ano mang klase ng grief. Balik naman uli ako sa negative critics ko sa palabas ay yung ending. Normally, sa totoo lang, karamihan ng ending sa mga GMA teleserye ay masyadong minadali para sa akin. Mula sa The Cure, na parang putol yung laban sa mga zombies at napunta agad sila sa aftermath. Next ay Royal Blood ay masyadong natagalan para sa akin. Sa tingin ko sa Thursday yung finale yung placement, yung parang dun na matatapos yung palabas. Kaso lang meron pa silang syempre may schedule pa sila sa Friday kaya parang pinahaba nila medyo yung kwento. So sa Maria Clara at Ibarra, walang difference sa mga na-mention ko doon. Yung ending mismo ay hindi naman baduy. Yung parang yung kung paano natin na subaybayan si Clay simula at huli.
Yung parang nakita natin yung parang pagkakaiba niya mula nung bago siya pumasok ng mga sa libro ni Rizal at saka yung pagkakalabas niya. Nakita mo yung parang drastic na pagkakaiba. Maganda yon. At meron ding cute na eksena sa version nila Maria Clara at Ibarra, which pangalan nun si Barry, yung parang basta parang ano bang tawag dito? Parang alternate universe. Ewan ko. So sa parang mismong universe na parang tinitirahan ni Clay, may happy ending yung yung present time na dito. Ewan ko kung paano ba paliwanag to. So ayun, maganda naman yung pagkaka-execute doon. Di kumpara sa nakarang kong na-mention ng mga palabas bilang example. Pero yung pinaka last scene ng buong teleserye, yun yung pinaka baduy as nanggaling lang iyon kung saan. Yung parang ano ba yung build up nun. Wala masyadong explanation as patapos na rin yung time siguro. Kaya parang eto na, parang pampadagdag pa ng happy ending. Tag dito, walang endgame sa dalawang to. So napunta si Fidel sa ating mundo at ayun lang, sa akin mas maganda siguro kung nakapag-move on na si Clay at sa isang throwaway character ng Sanoli. Kasi si Fidel, original character nga siya ng GMA para sa teleseryeng ito, pero hango siya sa parang throwaway character na na-mention sa parang chapter 16 ata ng No Limit Tangere. Pangalan niya nun. Parang dun siya binase, pero as a whole parang si Fidel ay original na likha siya. Ayun, so pagmamay-ari siya ng GMA, hindi ni Rizal. Ewan ko ba, parang di ko gusto na parang parang magkakatuluyan sila Fidel tsaka si Clay. Parang nawi-weirdohan ako. Parang yung nandun sa Pixels, yung character ni Josh Gad, yung parang napamahal siya dito sa parang yung parang dito sa video game character. Tapos nakagawa pa ata sila ng Qbert babies doon. Different topic na yon. Parang ganito na parang medyo parang weird sa akin. Ewan ko ba, baka manhid lang ako. Like, mas maganda siguro kung parang yung treatment na ginawa nila kay Crisostomo at Ibarra. Yung parang, di naman yung parang ganun ka masyadong harsh na parang treatment na parang expect ko na kagaya kay na Crisostomo at Maria. Hindi yung sa yung sa Noli at Elfili na version nila. Yung parang tinutukoy ko yung parang nasa universe mismo ni Clay, yung parang yung ganong klase. Yung parang may makita ata may makita si Clay na parang lalaki, na parang si David Licauco yung gumanap, pero hindi siya si Fidel. Parang yung ganon, kung alam niyo yung sinasabi ko. Ewan ko siguro, sa nilid ko marami lang akong inisip na implications na naidulot nitong taga 19th century na napunta sa 21st century na mundo natin. So ayun yung buong unfiltered na opinion ko sa teleserye. Yeah, may mga glaring flaws at naging masyadong critical ako sa mga ilang parte at di naman na maiwasan yon sa mga teleserye at ayos lang yon dahil mas maraming positibo pa ito kaysa kung ano ba yung mga na-compliment ko dito. At saka marami na rin nagsasabi na magandang teleserye ito ng mga sa dekada at undeniable naman yon. Sa totoo lang, karamihan ng accomplishment dito ay gumamit sila sa existing material, which is yung mga libro ni Rizal. Pero maamin ko rin naman na maganda din yung creative liberties na in-adjust ng writers, like pagsubaybay sa kwento sa pananaw ng isang zoomer. Kaya parang mas madadagdag yung parang pagka-relate natin sa kanya kung paano niya matututunan yung parang sariwang pagka unang look niya sa mundo, kung paano ba nabuhay si Rizal dati. Sa tingin ko, mas magandang pananaw rin yon para mas makarelate tayo sa mga ilang outdated at ilang references sa libro ni Rizal. Like si Crisostomo Ibarra ay sexist at ginawa ni Clay doon? Kinanta niya yung parang yung parang rights at saka yung parang yung parang inner feminist niya, which medyo cute sa opinion ko. In general, masaya ako sa experience na pinunod ko to at masaya ako na may teleserye tayong pwedeng balikan ng mga mag-high school pa lang at magiging convenient ito para sa kanilang book report dahil sa totoo lang, mas madali ito sundan kesa sa mga zombie ng mga klasiko na nire-report ito sa panahon nung grade 9 ako. At ang bawat kabanata, bawat Filipino class sa pag-report nun ay sobrang boring. 8 out of 10, ayun ang aking spoiler thoughts.